our silent channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1011 Glacier. Kung 1011 ay isang ordinaryong tao, kung itinulak ito ng ganoong kataas na presyon ng hangin, halos mapunit ito ng direkta sa hangin. Gayunpaman, ang pisikal na kalidad ni Yefan ay iba sa mga ordinaryong tao, at mapoprotektahan din ni Ayer ang kanyang sarili gamit ang air particle shield, ngunit kakayanin niya ang napakabilis na bilis. Malinaw, kapag lumipad ang atmospheric tyrant, ito ay nasa Mach na napakabilis. Ito ang unang pagkakataon para kay Yefan na lumipad ng napakabilis nang hindi gumagamit ng anumang paraan ng transportasyon, at nakaramdam siya ng tunanibik. Biglang may narinig na malakas na hangin sa harap. President Clover. May mga missile. Sigaw ni Elle. Hinawakan ni Rodriman ang bote ng alak sa isang kamay at itinulak ito pasulong kasama ang isa pa. Boom! Isang sumisikat na presyon ng atmosfera na direktang konektado sa dagat at kalangitan, na nagtatakda ng pader ng dagat na daan-daang metro ang taas, at kasabay nito ay naharang ang lahat ng 30 missile na lumipad sa kalagitnaan ng hangin. Nakita ko ang 30 missiles sa kalagitnaan ng paglipad, tulad ng mga bala na walang propulsion, direkta silang nahulog mula sa himpapawid. Sa isang kisap mata, lahat ng missile ay nahulog sa tubig at nawala. Kahit na ngayon lang nakita ni Yefan at Ayer ang nakakatakot na kapangyarihan ng atmospheric tyrant, nanginginig pa rin sila nang makita nila itong muli. Sa ganoong lakas, kahit na umatake kagamit ang isang nuclear warhead, ito ay walang kabuluhan. Hindi nakakagulat na ang Sci-Tech Association ay maaari lamang pumili ng maalamat na powerhouse, ngunit walang karapatang piliin ang epic level. Ang epikong antas ay hindi na isang bagay na punanggahasan ng anumang bansa o organisasyon na magkomento. Nasasaksihan sila ng mahabang kasaysayan at napatunayan ng panahon. Makalipas ang halos 1 minuto o 2, narating na nilang 3 ang langit sa itaas ng 3 guided missile destroyer. Sinabi ni Rodriman kay Yefan, "Mabahong bata, kung gusto mong mahuli ang Cartero, mas mabuting hulihin mong buhay ang isang taong kontrolado ng Cartero." Agad na naintindihan ni Yefan nang marinig niya ito, at sinabing, "Senyor, pagkatapos ay bababa na ako, maghintay ka sandali." Well. Itinaas ni Rodriman ang kanyang ulo para uminom, at sa pagwagayway ng kanyang kamay, nahulog si Yefan. Si Yefan ay diretsyong nahulog mula sa himpapawid patungo sa isang destroyer sa gitna, at agad na natagpuan ang posisyon ng punong tanggapan, at iwinagayway ang 2 layunin ng espada patungo dito, nabasag ang metal na steel plate. Ang hukbong dagat ng isang grupo ng mga armada ay hindi tumugon. Nakakaramdam pa rin sila ng hindi kapani-paniwala tungkol sa kabiguan ng missile, at kinakabahan nilang tinatalakay ang mga hakbang. Paano nila maiisip na naabot na ni Yefan at ng iba pa ang langit sa itaas ng barko? Natagpuan ni Yefan ang adjutant na nakita niya sa Pentagon Underground Base sa unang tingin. Nang makita ni Kempin si Yefan, napasigaw siya, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo palayo. Ngunit sumugod si Yefan, at matapos tamaan ang 2 sundalo, hinawakan niya sa leeg si Kebons at nawala ng malay. Pagkatapos bumalik sa deck, iminwestern ni Yefan si Rodriman sa ere, at pagkatapos ay tumalon. Nang kunin ni Yefan ang walang malay na mga Kempins at tumalon ng ilang dosenang metro sa ere, isang pagsabog ng presyon ng hangin ang nagpaangat sa kanila. "Sigurado ka bang hindi ka nakahuli ng maling tao?" tanong ni Rodriman. Tumango si Yefan, "Tamang-tama, ang taong ito ay nagulat sa akin ng maling kinaroroonan ng Cartero noon, mayroon akong malalim na memorya." Ayan na. Muling itinaas ng matanda ang kanyang kamay, at ang tumataas na presyon ng atmosfera, tulad ng pader ng kamatayan na sumisira sa mga patay, ay direktang dumurog sa 3 maninira upang gumuho at gumuho. Ang mga reinforced at bakal na buto, ang mga modernong barkong pandigma tulad ng mga kuta ng bakal, sa ilalim ng kapangyarihan ng daan-daang libong mga atmosfera, ay hindi makatiis. Napilipit ang mga bakal na plato, nalaglag ang mga tornilyo, at nad-i-form ang buong barko. Ang mga sundalo sa loob ay namatay na sa isang iglap, at kahit isang bangkay ay hindi kumpleto. Walang magawa sina Yefan at Ayer habang ang 3 Tilamar Ingle na Arleigh-Burke-class destroyer ay nawasak, itinulak sa dagat, at lumubog. Ang matanda ay hindi nagyabang sa kanyang mga mata. Ito ay talagang 3 maliliit na sirang bangka. Ang punto ay, hindi binalak ni Rodriman na bigyan ng mga sundalong ito ng paraan upang mabuhay, at pinatay niya silang lahat ng walang salita, nang hindi nakasimangot. Sa kabutihang palad, nakita ko ng 2 beses na ipinakita ng matanda ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa pagkakataong ito ay mas mabilis na bumalik sa katinuan sina Yefan at Ayer. "Senyor, may nahuli, ano ang maaari mong gawin upang mahanap ang Cartero sa pamamagitan niya?" tanong ni Yefan. Pinilit ni Rodriman ang kanyang dila, "Hindi ko mahanap ang Cartero na iyon, na gumagamit ng soul track ang magic sa black magic para mahanap. Ang taong ito, pagkatapos na makontrol sa mahabang panahon, ay mananatili sa kanyang kaluluwa. Mahahanap mo ang kinaroroonan ng Cartero sa pamamagitan ng pag-iwan sa imprint ng Cartero at pagsubaybay pabalik."
Sabi ni Ayer sa pagkabalisa, ngunit, nabalitaan ko na ang itim na salamangkero na si Sebar ay namatay 20 taon na ang nakararaan, dapat tayong sino ang pupuntahan mo. Ngumisi si Rodriman, patay na ang maliit na Loach, buhay pa ang lumang Loach, sumama ka sa akin. Isasama kita para makilala ang guro ni Sebare. Yefan at Ayer nagtatakang nakatingin sa isa't isa, guro ni Siber. Ilang taon dapat ang taong iyon? Gayunpaman, sa edad ng isang atmospheric tyrant, kung ang namatay na taong kilala niya ay buhay pa, siya ay dapat na nasa antas ng isang matandang demonyo. Hindi pinayagang mag-isip sina Yefan at Ayer, isang malakas na presyon ng hangin ang nagtulak sa kanila patungo sa hilagang silangan muli ng mabilis. Makalipas ang halos 3 oras. Hindi mabilang na beses na lumipas ang eksena sa harapan ko. Dahil sa malamig na hangin, imposibleng mabuhay ang mga ordinaryong tao sa napakalamig na dagat. Sinundan ni Yefan at Ayer si Rodriman at dumaong sa isang malaking suspendido na iceberg. Ito ang Arctic Circle. Tumingin si Yefan sa paligid. Maliban sa malawak na karagatan, mayroong mga glacier at ice flows. Hindi banggitin ng mga tao, walang mga polar bear. Umupo si Rodriman sa yelo at sa wakas ay nagkaroon ng oras upang magsimulang uminom. Tumikim siya at sinabing, "Teka, hintayin mong dumating ang lalaking iyon." Si Yefan at Ayer ay hindi nang ahas na magtanong, dahil sila ay mga big boss kung sasabihin mong darating ang mga tao, tiyak na darating sila. Napakaganda nilang dalawa sa underground world, pero sa harap ng atmospheric tyrant, mga bata, lang sila. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang lumitaw ang isang madilim na ulap sa kanlurang kalangitan. Ang itim na ulap na layer ay malinaw na hindi isang natural na kababalaghan. Kung makikinig kang mabuti, makakarinig ka pa ng ilang nakakatakot na tunog na nagmumula sa madilim na ulap. Ang maitim na ulap ay lumusot sa ulo ng tatlo sa napakabilis na bilis. Sina Yefan at Ayer ay parehong nahaharap sa mga kaaway, dahil nakakaramdam sila ng malakas at madilim na presyon na nagpapahirap sa kanila na huminga. Iba ito sa pressure ni Rodriman, mas dark breath. Biglang, ang itim na ulap na ito ay mabilis na nagtipon, naging isang figura, at nahulog mula sa langit. Ang figurang ito ay nasa kalagitnaan ng hangin, na naglalahad ng isang pares ng malalaking lumilipad na pakpak. Ang lumilipad na pakpak na ito ay nabuo sa itim na apoy, tulad ng mga pakpak ng mga demonyong impyerno. Itinaas ni Rodriman ang kanyang ulo at sinulyapan siya ng may masamang tingin, Old Loach. Nagpapanggap na isang multo. Natuwa sina Yefan at Ayer. Dahil mararamdaman nila na ang lakas ng taong ito ay maaaring hindi sa ilalim ng atmospheric tyrant. Sa wakas, nahulog ang lalaki sa iceberg. Isa itong matandang itim na koronel na nakauniporme ng militar, isang navy hat, at isang malaking balbas. Kung hindi dahil sa kakilakilabot na pamimilit na ipinakita niya ngayon, hindi maiisip ni Yefan at Ayer na ang itim na opisyal na ito ay nagtatago ng napakalakas na lakas. At kung buhay pa ang yumaong General Robert, tiyak na babagsak ang kanyang baba sa lupa. Kasi, itong taong ito ang 40 years nang nagbabantay sa Rice Island Prison, ang matandang koronel na si Main Seren. Kabanata 1012 Isang patak sa karagatan. 10-12. Ang mga matandang mata ni Main ay sumulyap kina Yefan at Ayer, at pagkatapos ay tumingin sa walang malay na mga campaigns na iniwan ni Yefan sa lupa, bahagyang nakasimangot. Sa daan, salamat sa proteksyon ni El gamit ang kalasag ng butil, kung hindi, ang campaigns na ito ay libu-libong beses nang namatay. Hindi gaanong pinansin ni Main si Yefan at silang dalawa, at direktang tinanong si Rodriman, "Matandang Lasengo, bakit ka nandito?" Pasuray-suray na tumayo si Rodriman at sinabing, "Old Loach. Sa tingin mo gusto ka bang makita ni Lao Su? Hindi dahil sa hindi mo tiningnang mabuti ang bilangguan, at hayaan mo na. Ano ang tawag sa kartero? Ngayon ang lalaking iyon ay gumagawa ng gulo kung saan-saan. Kung gusto siyang mahuli ng dalawang kabataang ito, kailangan kanilang hanapin." Biglang napagtanto ni Yefan at Ayer na ang master na ito ang namamahala sa bilangguan ng postman. No wonder, hindi nakatakas sa kulungan ng kartero, ang amo ni Siber ang nagbabantay sa kulungan. Ano ang problema sa akin? Ang general ng Ministry ng Pambansang Depensa, na may gusto ng isang tao, hindi ko ito mapipigilan. Walang pakialam na sabi ni Main. Nagkibit balikat si Rodriman at sinabi kay Yefan, "Mabahong bata, ang matandang Loach na ito ay may ugali. Maaari lang kitang dalhin upang makita siya. Kung handa siyang tumulong, wala sa akin." Tinitigan ni Main ang kanyang mga mata at sinabing, "Matandang Lasengo. Kung maglakas loob kang tawagin akong Loach, muli, ibubuhos ko ang iyong kaluluwa sa isang sardinas at kakainin kita. Old Loach. Old Loach. Old Loach. Siya ba, hindi mo ako kalaban 60 taon na ang nakakaraan, at ngayon akala mo matatalo mo si Lao Su?" Tumanggi si Rodriman na magbigay ng 1 pulgada. "Shit. Matandang alcoholic. 60 years ago, pinakawalan kita. Kung hindi ay namatay ka sa Bering Strait. Ikaw ang nakakulong sa isip mo diba? O ang demonyo sa katawan mo? Kinain mo na yang utak mo. Kung hindi dahil sa awa ko, naging meatloaf ka noon. Ang
Dalawang matandang lalaki ang nag-away sa isa't isa, nag-iinitan sa isa't isa, ni hindi tinatanggap ang isa't isa. Si Yefan at Ayer ay nakikinig, at biglang may naisip sila, at hindi nila maiwasang magulat. Senior, ikaw ba ang nawala pagkatapos ng mapagpasyang labanan kay President Clover noong Cold War? Isang epic powerhouse, isang demon prison officer, Magnum. Seren. Napalingon si Min, at sinulyapan siya, kilala mo ako. Mabilis na umiling si Ayer, ngunit muling tumango, na may bakas ng pagkasindek sa kanyang mga mata, ako. Unang beses kitang nakita, ngunit narinig ko ang tungkol sa iyong mga gawa. Napalunok din si Yefan, hindi makapaniwala na ang itim na opisyal sa harap niya ay isang demonyong opisyal ng kulungan. Ang Magnum Seren ay isang epic powerhouse sa kasaysayan ng mga black magicians. Ang kanyang hitsura ay direktang bumagsak sa demonyong summoning magic sa black magic sa isang bagong antas. Bago siya lumitaw, ang isang itim na salamangkero ay maaari lamang magpatawag ng isang demonyo, na kung saan ay karaniwang kahulugan. Ngunit, hindi alam ni Magnum kung anong uri ng henyo ang ginamit niya para makulong ang daan-daang demonyo sa kanyang katawan. Pinigilan niya ang daan-daang mga demonyo, at pagkatapos ay hinigup ang kapangyarihan ng mga demonyo, nagtataglay ng daan-daang mga pamamaraan ng demonyo. Dahil dito, ipinanganak ang titulong, Devil Prison Officer. Kaya lang, nilabanan ni Magnum ang Atmospheric Tyrant para sa kapakanan ng bansa, at pagkatapos ay nawala. Tulad ng Atmospheric Tyrant, inakala ng lahat na patay na ang Demon Prisoner. Walang nag-isip na wala sa kanila ang namatay, ang isa ay bumalik sa Power User Association, at ang isa ay naging opisyal ng bilangguan. Hindi madali, ngumiti si Magnum. Kayong dalawang maliit na bagay, kapag ako ay sumikat, ang iyong mga lolo't lola ay maaaring hindi ipinanganak. Emph, ang matandang loach na umaasa sa luma para ibenta ang luma, ilang taon ka nang hindi nagkakaroon ng magandang buhay, nasusuklam na sabi ni Rodriman habang umiinom. Gaano man kalaki ang buhay mo sa iyong matandang alkohol, mukha kang kalahating patay, sagot ni Magnum. Nang makitang muling mag-aaway ang dalawa, wala nang ibang pagpipilian si Yefan kundi ang maglakas loob na hikayatin siya, na nagsasabing, dalawang nakatatanda, pareho kayong sikat na powerhouse sa kasaysayan ng underground world, lubos kaming humahanga sa inyo. Sa pagkakataong ito, inaresto ang Cartero. Talagang bumabagabag sa iyo ang bagay na ito, Senior Seren, maaari ba kitang gulo para malaman kung nasaan ang Cartero sa pamamagitan ng kontroladong opisyal na ito? Kumunot ang noo ni Magnum at biglang nagtanong, why should I want to help you? Natigilan si Yefan at hindi maiwasang mapatingin kay Rodriman, ngunit sinabi rin ng matanda na wala siyang choice kundi ang uminom mag-isa. Nakiusap si Ayer sa tabi niya, Master Seren, tulungan mo kami. Napakasama ng postman na iyon. Pumapatay siya ng mga tao sa lahat ng dako, at wala siyang moral bottom line. Kung ito ay maantala ng mahabang panahon, mas maraming tao ang mamamatay. Ngunit umiling pa rin si Magnum, halika, hindi niya kayang pumatay ng napakaraming tao, at kahit mamatay ang mga tao sa buong mundo, ano ang kinalaman nito sa akin, matanda na ako, at hindi na ako mabubuhay ng maraming taon. At saka, kung tutusin, pinalaya siya ng Ministry of National Defense ng ating magnesium. Ako ay kabilang sa bansang ito, at kumakain ako ng mga rasyon ng militar sa loob ng mga dekada. Ang mga tao ay pinalaya ng mga tao ng magnesium, kaya mas malapit ang aking relasyon sa akin. Bakit kita tutulungan? Sumimangot si Yefan at sinabing, Senyor, hindi ito problema ng bansa at ng bansa, problema ito ng buong sangkatauhan. Haha. Tumawa si Magnum, sinabi ko ang lahat. Ngayon, patay na ang lahat ng sangkatauhan, at wala itong kinalaman sa akin. Hindi ako ang tinatawag na pagkakatawang tao ng hustisya, at hindi rin ako isang bayani. Sa aking buhay, napagdaanan ko ang lahat para sa mundo ng mga itim na salamangkero at para sa bansa. Pagkatapos ng ilang taon, sa palagay ko kailangan kong bumalik sa impyerno kasama ang isang grupo ng mga demonyo. Pagkatapos kong mamatay, ilang tao ang matitira sa mundo, at ano ang mangyayari sa mga tao? May kinalaman ba ito sa akin? Master Dirin, paano mo masasabi iyan? Kung mas malaki ang kakayahan, mas dapat kang maging responsable, paano ka hindi maliligtas? Nag-aalalang sabi ni Ayer. Si Magnum ay mukhang nenas at walang malasakit na ngumiti, responsibilidad. Maliit na babae. Masyado ka pang bata. Sa tingin mo ba ang ganitong uri ng nakakainip na dahilan ay magpapahintulot sa akin na kumilos? Isang araw, kapag namatay ang iyong mga magulang, ang iyong mga magulang ay mamamatay. Namatay ang mga kapatid, ang iyong kasintahan, ang iyong mga anak, ang iyong mga apo. Lahat ay iniiwan ka. Kapag nalaman mong ikaw lang ang nabubuhay sa mundong ito, wala nang nakakakilala sa iyo, wala nang nakakaalam sa ginawa mo. Malalaman mo kung gayon, kung anong kahulugan ng tungkulin, anong katarungan at kasamaan, anong kaluwalhatian, anong reputasyon. Lahat ng basura. Hindi ka gaanong kailangan ng mundo, ang mundo ay hindi nangangailangan ng sinuman, ang mundo ito ang mundo. Sa iyong palagay ang isang bagay na mas malaki kaysa sa langit ay isang patak lamang sa karagatan. Pagkasabi nito, ang mga mata ni Magnum ay nagpakita ng bakas ng pagbabago ng emosyon.
Umupo si Rodriman sa yelo upang uminom, humigop ng alak, at isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Kabanata 1013 Isang trick. 10:13. Panay ang tingin ni Ayer sa dalawang matanda, medyo natarante siya. Hindi niya alam kung bakit, silang dalawa ay mga epic powerhouses na sapat na upang mabigla ang mundo sa sandaling lumitaw sila, at magkakaroon sila ng hindi mabilang na mga tao, ngunit sila ay napakabulok. Wala ba talaga silang pakialam sa buhay ng mga inosenteng biktima? Saglit na nag-isip si Yefan, pagkatapos ay tumanggo at nagsabi, naiintindihan ko, Senyor, dahil ito ang kaso, maaari lang akong magtanong sa iyo, mayroon ba akong anumang paraan upang mapayag kang tulungan kaming mahanap ang kartero? Lumapit ka at gumawa ng mga kondisyon. Tingnan ko kung mabubusog kita. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Rodriman at Magnum na mapapikit, tumingin kay Yefan ng may interes. Kawili-wili, gusto mo bang makipag-ayos sa akin? Isang masamang ngiti ang ipinakita ni Magnum. Naniniwala ako na hanggat nabubuhay pa ang mga tao sa mundong ito, palaging may mga bagay na kawili-wili. Tulad ng mahilig uminom ng Senior Atmospheric Tyrant, dapat may interes din ang Senior Demon Prison Officer. Nakangiting sabi ni Yefan. Tumanggaw si Magnum, tama, ikaw bata, mas mabilis kang makaintindi kaysa sa batang ito. Salamat, Senyor, hayaan mo akong sabihin sa iyo kung ano ang gagawin bago ka pumayag dito, sabi ni Yefan na may walang magawang ngiti. At medyo naagrabyado si Ayer at bumulong sa mahinang boses, hindi ko maintindihan, hindi ko alam kung ano ang sinasabi ko. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Magnum ay naging pula ng dugo, na naglalabas ng isang pagsabog ng dugo. Isang mahinang liwanag ang tumawid sa Yefan. Kaagad, sumimangot si Magnum at maingat na nagtanong, anak, Yewuya. Sino ka? Nang marinig ang salitang, Yewuya, nagbago ang ekspresyon ni Rodriman nang siya ay umiinom. Nilingan niya ang kanyang ulo at tinitigan si Yefan. Napatulala si Yefan at nakaramdam ng hindi maipaliwanag. Umiling siya at sinabing, ako. Wala akong kilala na Yewuya. Ang pangalan ko ay Yefan. Sino si Yewuya? Nagkatinginan sina Magnum at Rodriman, pareho silang matanda at sophisticated, kaya hindi nila masabi, hindi talaga alam ni Yefan. Hindi mo alam. Ayos lang, tumanggo si Magnum ng may pag-iisip, at sinabing, sa tingin ko okay ka, mukhang iba ang pagsasanay mo sa mga karaniwang tao. Gusto ko yung may spirit of study. Little guy, sticking to the rules, mahirap maging master. Kaya, bibigyan kita ng pagkakataong lumaban sa akin. Ano? Bulalas ni Ayer sa gilid. Natigilan din si Yefan, na may pakiramdam na gustong umiyak ng walang luha. Huwag kang masyadong kabahan, alam kong imposibleng matalo mo ako ng magkasama. Nakangiting sabi ni Magnum, maglalaro lang ako ng one move, kung masusundo mo ako at hindi mamatay. Tutulungan kitang mahanap ang kartero. Hindi. Nagmamadaling sinabi ni Ayer, kahit na gumamit ka ng isang galaw, sapat na ang iyong lakas para patayin si Yefan. Hanggat iniisip mo ang nakita ni Rodriman, hindi mahirap hulaan ang paraan na ginamit ni Rodriman. Nakakakilabot ang lakas ni Magnum, na makakalaban niya. Kahit na ano pa, tiyak na hindi ito mapipigilan ni Yefan. Ang panlilinlang ni Rodriman sa milyon-milyong atmospheres, gaano man katigas ang katawan ni Yefan, ay kasalukuyang hindi mapigilan. Kung magpakita rin si Magnum ng ganoong kahangahangang kapangyarihan, tiyak na mamamatay si Yefan. Kung gayon ay walang paraan, naibigay ko na ang mga kondisyon, kung hindi ka maglakas loob na kumilos. Kung gayon, oo, matigas at matatag na sinabi ni Yefan, kukunin ko ito. Yefan, ikaw. Titig na titig si Ayer sa lalaki, hindi siya makapaniwala, sa palagay niya, nagpakamatay si Yefan. Ngunit si Yefan ay hindi gaanong nag-alinlangan, at nakangiting sinabi, bihira akong makatagpo ng isang epikong senior, at turuan ng isang opisyal ng kulungan ng demonyo, karangalan ako. Kakatuwang ngumisi si Magnum at sinabing, haha. Talagang kawili-wiling batang lalaki. Nilingan din ni Rodriman ang kanyang ulo upang tumingin kay Yefan ng may interes, at sinabing, mabahong bata, hindi ka natatakot na papatayin niya ang iyong kaluluwa sa isang galaw. Napalunok. Natatakot, tumalikod si Yefan at ngumiti, pero mas natatakot ako. Nasakta ng kartero ang taong mahal ko. Bahagyang nanginig ang katawan ni Ayer, nakatingin sa lalaki, namumula ang mga mata. Okay, bahala ka, kibot balikat ni Rodriman. Tumanggo si Magnum at sinabing, anak, huwag kang mag-alala, hindi ko gagamitin ang lahat ng lakas ko para aibuli ka, isang munting lalaki. Nanatili ako sa nagyayalong mundong ito sa lahat ng mga taon na ito, nag-iisip ng ilang kawili-wiling black magic, depende ito sa iyo. Mahuli mo ba ito? Isa sa kanila. Senior, please paliwanagan mo ako. Nagsaya si Yefan. Binuksan ni Magnum ang isang pares ng magic wing sa likod niya, ang isa ay mabilis na lumipad, at ang kanyang katawan ay lumitaw sa isang malaking ice flow 200 metro ang layo. Sumunod si Yefan at tumalo ng 2 beses, at dumaong din sa ice flow. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay mga 100 metro, ngunit alam na alam ni Yefan na ang distansyang ito ay kapareho ng wala. Mas mabuting ayusin mo ang iyong sarili sa pinakamahusay na estado, squinted ni Magnum.
Si Yefan ay hindi nang ahas na magmalasakit, kaya agad siyang gumamit ng disintegrasyon, at kung sakali, naglabas siya ng isang kaluluwang sumisira sa espada na ginamit niya laban kay Heiji noong nakaraan. Gayunpaman, kahit na ganoon, naramdaman pa rin ni Yefan na wala siyang mga hakbang sa pagtatanggol sa harap ng Magnum. Tumanggo si Magnum, oo. Sa edad na ito, bihira ang kakayahang ito. Si Yefan ay pinuri, ngunit siya ay ganap na hindi nasisiyahan at naghintay ng mabuti. Biglaan, nang walang babala. Sa likod ng Magnum, isang makapal na black magic energy ang lumitaw. Ang enerhiya na ito ay mabilis na napalitan ng isang mabangis na demonyo na may taas na daan-daang metro at lapad na 10-10 metro, tulad ng isang higanteng ahas na natatakpan ng mga tinik. Ang mga ordinaryong tao ay natatakot na kahit makakita lang ng ganyang demonyo. Malinaw na naramdaman ni Yefan na ang demonyong inilabas mula sa katawan ni Magnum ay mas mabangis at makapangyarihan kaysa sa anumang demonyong ipinatawag niya noon. Huwag siyang masyadong mag-isip, ibinuka na ng higanteng demonyong ahas na iyon ang dagwang bibig, pumailang lang sa langit, at bumagsak. Isang madilim na black magic storm, na may mapangwasak na daloy ng hangin, na direktang nagdulot ng makapal na glacier sa ilalim ng mga paa ni Yefan na bumagsak sa hindi mabilang na mga piraso. Sa parehong oras na walang laman ang mga paa ni Yefan, nilamon na siya ng higanteng ahas na demonyo sa itaas. Daan-daang metro ang layo, napasigaw si Ayer nang makita ang eksenang ito. Pinagmasdan niya si Yefan, nilamon ng jablo ng ganito, at nahulog sa nagyayalong dagat. Si Yefan ay walang oras na mag-react, at wala man lang siyang anino. Ikaw fan. Sigaw ni Ayer, ngunit paano niya narinig ang tugon ni Yefan? Itinaas ni Rodriman ang kanyang ulo at humigop ng alak, nakatingin sa kanya ng casual gaya ng inaasahan niya. Sa sandaling ito, sa malamig at madilim na tubig ng dagat na 12-dosenang metro ang lalim, hinawakan ni Yefan ang Soul Destruction Sword sa kanyang kamay, nanlaki ang kanyang mga mata, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang buong katawan ay nasa hindi maisip na sakit. Talagang natagpuan niya na sa kanyang katawan, ang balat ay sinisira, dugo ay tumutulo, at ang katawan ng tao ay mabilis na naaagnas. Kabanata 1014 ang malamig na malalim na dagat. 10:14. Ang higanteng ahas na demonyong ito ay maaaring direktang patayin ang kanyang mga selula, at pagkatapos ay mabulok ang kanyang tissue sa katawan. Dapat mong malaman na ang katawan ni Yefan ay hindi isang ordinaryong tao, ito ay pinalakas at hindi ko alam kung magkano. Ngunit ang higanteng ahas na demonyong ito ay maaari pa ring mabulok sa bilis na nakikita ng mata, na nagpapakita kung gaano kalupit ang lansyang ito. Ang susi ay ginamit din ni Yefan ang disintegrasyon, ang kapangyarihan ng langit at lupa, upang ipagtanggol, kung hindi, ang bilis ng pagkawatak-watek ay mas mabilis. Nararamdaman ang kapangyarihan ng mga demonyo na patuloy na dumadaloy, ang madilim at nagyayalong tubig sa dagat, ang kombinasyon ng dalawa ay sapat na upang gumawa ng mga taong baliw na gumuho. Bagamat alam ni Yefan na hindi siya kalaban ng isang epic powerhouse, hindi niya inaasahan na ang kanyang buhay ay malalagay sa linya sa pamamagitan ng isang random na galaw. Paano gawin? Paano gawin? Dahil naranasan na niya ang hindi mabilang na beses ng buhay at kamatayan, ang nerbiyos ni Yefan ay napakalakas. Sa nakikitang siya ay maaaring maging patay na buto, si Yefan ay walang ideya na sumuko. Mga cell, nabubulok, necrosis, mga cell. Sa isip ni Yefan, agad niyang naalala ang sarili niyang paglilinang ng katawan, lahat ng uri ng ideya. Gumawa siya ng sarili niyang pamamaraan sa paglilinang, at ang kanyang unang pagsasaalang-alang ay aktwal na pagsamahin ang katawan ng tao sa lahat ng bagay sa universo. Sa kabuuan, dahil ang panloob na paglilinang at pagsipsip ng chi ng langit at lupa ay isang uri ng enerhiya. Pagkatapos, ang mismong katawan ng tao, bawat selula ng katawan ng tao, at bawat butil na nabuo nito ay bahagi rin ng enerhiya. Kaya naman, pinalakas ni Yefan ang kanyang katawan, kalamnan, buto, organo, bawat ugat. Una, ay exercise ang katawan na pinakamakokontrol niya sa sukdulan, at pagkatapos ay isaalang-alang ang iba pang mga bagay. Si Yefan ay nag-iisip tungkol sa kung paano linangin din ang dugo, dahil ang dugo ang pinagmumula ng lakas at kung nasaan ang asensya. Kung malakas ang dugo, natural na lalakas ang essence at energy ng katawan. Ang susi ay ang dugo ay magpapahusay din sa iyong sariling paggaling. Kung ikaw ay nasugatan, ikaw ay aayusin ang mga sangkap sa dugo. Gayunpaman, kumpara sa iba pang mga tissue, ang mga selula ng dugo ay pinapalitan ng mas mabilis, at ang mga tao ay patuloy na gumagawa ng dugo at nagpapalitan ng dugo. Hindi ko talaga maramdaman ng sarili ko, anong mga galaw ang dapat kong gamitin para i-exercise ang dumadaloy na likido na parang dugo. Teka, hematopoiesis. Palitan ng dugo. Sa isip ni Yefan, isang kidlat ang kumislap sa kabila. Hindi mapigilan ni Hart na umiyak. Oo, bakit hindi niya naisip? Sa katunayan, ang kanyang mga selula ay mamamatay kahit paano sila mag-ehersisyo. Ito ay walang iba kundi ang mabuhay ng mas malakas at mabuhay ng mas matagal, ngunit mamamatay pa rin sila sa huli. Ang metabolismo ng tao ay walang humpay, sa huling pagsusuri, ang buong tao ay nasa patuloy na pagpapalit ng mga selula. Pagkatapos, kung hindi mo ito mapipigilan, at ang kapangyarihan ng demonyong ito ay nabubulok at sinisira ang iyong sariling mga selula,
ang tanging magagawa mo ay pabilisin ang paggawa ng mga bagong selula. Hanggat ang rate ng kapanganakan ng iyong sariling mga cell ay pinabilis, natural na hindi ito mabubulok. I-break mo, gagawin ko. Kanselahin ang isa't isa. Sa sandaling naisip ito ni Yefan, agad niyang sinimulan na subukang pagsamahin ang kapangyarihan ng langit at lupa sa bawat cell ng kanyang katawan. Tama yan. Dahil ang katawan ng tao ay bahagi ng langit at lupa, sa madaling salita, anuman ang kapangyarihan ng langit at lupa, maaari itong maging bahagi ng katawan ng tao. Kaya, hindi mahalaga kung ang mga selula ay nabubulok, ang katawan ng tao ay nabubulok. Ang hilaw na materyal ng katawan ng tao ay nasa lahat ng dako. Hanggat maaari kang lumikha ng mga bagong cell sa iyong sarili, hindi mo kailangang matakot sa demonyong ito. Tiniis ni Yefan ang hindi maipaliwanag na sakit, itinuon ang lahat ng kanyang atensyon, ginabayan ang kapangyarihan ng langit at lupa, pumasok sa kanyang mga paa, at sumanib sa bawat cell ng kanyang sarili. Ang espiritual na kamalayan ni Yefan ay may walang hanggan at lubusang pananaw sa kanyang katawan. Nag-ehersisyo siya ng gusto para maging malinaw sa kanya ang bawat detalye ng kanyang katawan. Nakatulong din ito sa kanya upang higit na payagan ang kanyang katawan na tanggapin ang pagsasanib ng kapangyarihan ng langit at lupa. Pagkatapos lamang ng patuloy na pagsasama ni Yefan ng kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan, pagkaraan ng ilang sandali, ang misteryosong gininto ang enerhiya na umaagos sa kanyang katawan ay naging aktibo. Ang gininto ang enerhiya ay tila sabik na sabik sa kapangyarihan ng langit at lupa. Pagkatapos maghalo sa kapangyarihan ng langit at lupa, sinisipsip nito ito, at pagkatapos ay sabay na pumapasok sa bawat selula nito. Unti-unti, ang gininto ang enerhiya ay tila nagising, at ang bilis ng daloy ay pabilis ng pabilis, at ang mga necrotic at decomposed na mga selula ay muling isilang isa-isa. Biglang natuwa si Yefan. Matapos masira ang sarili, maaari nitong mapabilis ang paggaling ng sugat, salamat sa gininto ang enerhiya na ito, at ngayon ay mas halata ang epekto ng gininto ang enerhiya na ito. Maaari mo bang gamitin ang kapangyarihan ng langit at lupa upang gamitin ang gininto ang enerhiya sa iyong katawan? Hindi ko masyadong naisip ang tungkol dito, ngunit sa pagkakataong ito ay napilitan ako sa isang desperado na sitwasyon, at natuklasan ko ito. Huminahon si Yefan at hindi na natakot. Nagsumikap siyang labanan ang demonyong enerhiya na ito. Hanggat nilalabanan niya ang isang positibong alon ng demonyong enerhiya, magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Kasabay nito, sa yelo ay lumulutang sa ibabaw ng dagat. Nag-cross hand si Magnum sa harap niya at tahimik na nanunood, na parang naghihintay ng resulta. Napaluha na si Ayer. Gusto niyang pumunta sa dagat para iligtas si Yefan, ngunit pinigilan siya ni Rodriman. President Clover, mamamatay na talaga si Yefan. Gusto lang niyang iligtas ang mga inosenteng tao at protektahan ang mga mahal niya. Bakit mo ito ginagawa sa kanya? Tanong ni Ayer habang umiiyak. Ibinuhos ni Rodriman ang bote, at nainom na ang bote ng vodka. Kinailangan niyang itapon ang bote sa dagat at lasing na sinabi, paano magkakaroon ng napakaraming dahilan. Ito ang kanyang pinili, tao. Kung ano ang sasabihin mo. Nang mas lalong malungkot si Ayer at puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata, biglang may narinig siyang galaw mula sa dagat sa di kalayuan. Puff! Isang figure ang tumalsik mula sa dagat, bumubula ng isang subo ng tubig dagat, humihingal. Hindi kung sino si Yefan. Ikaw fan. Si Ayer ay napalitan ng kalungkutan sa kagalakan, at direktang lumipad sa ibabaw ng malaking bato ng yelo sa Punonibik. Umakyat si Yefan sa isang piraso ng lumulutang na yelo, pagkatapos ay tumalon at damapos sa lumulutang na yelo kung saan nakatayo si Magnum. Pinunasan niya ang kanyang mukha, ngumiti ng pilit, at umiling kay Ayer na lumapit, ayos lang. Buhay pa ako. Ayer. Gayunpaman, umakyat at niyakap ang basang lalaki, umiiyak, natakot mo ako hanggang ngayon lang. Paano ka nagulo? Wuho. Si Yefan ay niyakap ng mabangong prinsesa, at nakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Bahagya niyang tinapik ang likod ng dalaga gamit ang isang kamay at sinabing, huwag kang umiyak, hindi ba ito ay mabuti para sa akin? Sinabi mo iyan. Akala ko mamamatay ka na. Napakalakas ng magic fluctuations ng demonyong iyon. Pinunasan ni Ayer ang gilid ng kanyang mga mata, takot na takot. Si Yefan ay talagang may matagal na takot. Kung hindi dahil sa gininto ang enerhiya sa kanyang katawan, at hindi siya sumuko, at sinubukan ng kanyang makakaya upang makagawa ng paraan, baka nalunod na siya sa Arctic Ocean. Hindi, upang maging eksakto, kahit na ang mga buto ay maaaring wala na. Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at tumingin kay Magnum, na nakangiti ngunit sa hindi kalayuan, at sinabing, Senyor. Ito ba ay isang kondisyon? Chapter 115 meron pa ba? 10:15. Kinamot ni Magnum ang balba sa kanyang mukha, itinaas ang kanyang mga kilay, at sinabing, medyo hindi pa rin ako masaya, gusto mo bang gumawa ng isa pang trick? Naging berde ang mukha ni Yefan, at galit ding tumalikod si Ayer, Senior Demon Prisoner. Isa kang epic powerhouse. Ang edad mo ay higit sa 10 beses kaysa kay Yefan. Paano mo mabubuli ang mga taong ganito? Ha 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 ha. Tumawa si Magnum sabay turo kina Yefan at Aison, sobrang saya.
Hoy! Matandang alkoholik. Nakita mo ba? Sigaw ni Magnum kay Rodriman sa di kalayuan, nakakatawa ang ekspresyon ng batang ito. Ha. At, iyong maliit na babae, oo ang kanyang kasintahan. Bakit mas kinakabahan siya kaysa sa kanya? Nakahiga si Rodriman sa iceberg na nakabuka ang bibig at masayang nakangiti. Noon lang naintindihan ni Yefan at Ayer na tinutukso sila ni Magnum. Nabigla talaga ako. Lalong namula si Ayer at nahihiyang tinapakan ang kanyang mga paa, I'm not. How can you talk nonsense like this, senyor? Ikinalat ni Magnum ang kanyang mga kamay at walang pakialam na sinabi, kung buhay ka, maaari kang magsaya kung wala ka. Kayong mga bata, gusto mong mapag-isa at maglihim, na mismo ito, huwag magsisi. I didn't. Napakalambot ng boses ni Ayer, at napakababa niya. Nabibigyang katwiran ang ulo. Medyo napahiya din si Yefan. Bagamat ramdam niya na interesado si Ayer sa kanya, medyo hindi natural ang mabutas ng ganito. Okay. Maaaring hindi iyon pagkakaunawaan ng aking matanda, sabi ni Magnum na may kalahating ngiti. Tumikim si Yefan at nagmamadaling binago ang usapan, Senyor, mangyaring tulungan kaming mahanap ang kartero. Habang tumatagal, mas maraming tao ang mamamatay. Tumango si Magnum at pumikit, kaya mo talagang gawin ito, ngunit sa isang kritikal na sandali, sinira mo ang iyong limitasyon. Well, ako si Magnum Seren, ang mga salitang lumalabas, ang mga kuko na lumalabas, at ginagawa ko ang aking sinasabi. Sumama ka sa akin. Pagkasabi niyon, lumipad pabalik si Magnum sa iceberg. Oo. Nagmamadaling sumunod sina Fan at Ayer, at inalis din ni Ayer ang tubig dagat sa katawan ni Yefan, na nagpapahintulot na muling matuyo ang damit ng lalaki. Pagkatapos sabihin ito ni Magnum, hindi na naglakas loob si Ayer na tumingin kay Yefan. Tumingin si Yefan sa Her Royal Highness, na namula ang mukha, at sinabing, salamat. Sa oras na ito, lumingon ang mga mata ni Magnum sa kakaibang puting kulay, inilagay niya ang isang kamay sa tuktok ng katawan ni Kempins, at may sinabi sa kanyang bibig. Hindi nagtagal, nakita niya ang walang malay na si Kempins, diretsyong ibinuka ang kanyang bibig, idinilat ang kanyang mga mata na may kahindik-hindik na mukha, ang kanyang mga mata na muti rin ang kanyang mga mata. Habang nagsimulang manginig ang katawan ni Kevins, isang bakas ng kulay abong enerhiya ang nagsimulang damaloy palabas mula sa pitong orifice. Isang kaluluwang enerhiya ang sapilitang inalis sa katawan ni Kevins at nag-converge sa palad ng Magnum. Kinuha ni Magnum ang enerhiya ng kaluluwa, at pagkatapos ay hinubad ang isang hindi nakikitang espiritual na imprint. Anak, ilalagay ko itong espiritual na imprint sa iyong kaluluwa, para maramdaman mo ito. Pagpunta sa tunay na katawan ng kartero, nasaan ito, maaaring sumakit ito mamaya, ngunit huwag mong pigilan. Huwag mag-alala, ang munting espiritual na imprint na ito ay hindi magkakaroon ng anumang epekto sa iyo. Ito ay isang thread lamang. Hayaan mong hanapin mo ang linya ng kartero, sabi ni Magnum kay Yefan. Ngumiti si Yefan at sinabing, Senyor, hindi mo kailangang magpaliwanag ng malinaw, kung may intensyon kang saktan ako, mamamatay ako, at hindi mo na kailangang gawing komplikado. Haha. Matino ka pa, parang hindi ka nahihilo sa kaunting subo ng tubig dagat na ibinuhos mo, sabi ni Magnum, at sa isang pitik ng kanyang daliri, pumasok ang mental mark sa noo ni Yefan. Naramdaman ni Yefan na parang tinusok ng karayom ang kanyang utak, at isang grupo ng mga nalilitong kaisipan at imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ito ay tulad ng isang slideshow, ngunit ito ay masyadong malabo. Sa mahina, naramdaman ni Yefan na may alam siya, ngunit hindi niya ito mailarawan. Kaagad na sumunod, wala siyang naramdaman, parang walang nangyari. Senyor, bakit, hindi ko pa rin alam kung nasaan ang postman. Nagtataka si Yefan. Ipinikit ni Magnum ang kanyang mga mata, nasa Arctic Circle ka ngayon, at 108,000 milya ang layo ng postman sa iyo. Kahit na nararamdaman mo ang direksyon ng kanyang kaluluwa, may hangganan. Ang pagbabago-bago ng kaluluwa ng tao ay parang mga radio wave. Masyadong malaki ang distansya. Kung malayo, syempre, hindi ito matatanggap. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, ang kakayahan ng postman ay isa sa mga pinakamapanganib na uri ng espiritual na kakayahan, brainwashing. Ang ganitong uri ng espiritual na kakayahan ay makakamit lamang sa loob ng isang tiyak na saklaw. Ilunsad, ibig sabihin. Kung may bakas ng mga aktibidad ng kartero sa alinmang lugar, tiyak na napunta siya sa lugar na iyon. Hindi ba nasa Sia Country ang kartero? Pagkatapos ay bumalik ka sa Sia Country, at palagi mong mapapansin kapag naglalakad ka sa kanyang lugar. Naunawaan ni Yefan at nagpapasalamat na sinabi, salamat sa iyong paggabay, Senyor, pagkatapos ay babalik ako sa Sia Country. Pumunta ka, matandang lasing, ibabalik mo ba sila? Tanong ni Magnum. Walang magawang tumayo si Rodriman at sinabing, hindi ko ipapadala, gusto mo bang ipadala? Nakita ito ni Ayer, at nagmamadali. Sinabi, President Clover, ayos lang, maaari din akong lumipad pabalik kasama si Yefan, bagamat mas mabagal ang bilis, ngunit. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Wala na akong alak. Gusto mo bang manatili ako sa lugar na ito kung saan walang tae ang mga ibon? Matagal na akong naiinip.
Rodri sa sandaling itinaas ni Man ang kanyang kamay, ang tatlo ay direktang iniangat sa hangin sa pamamagitan ng presyon ng hangin. Old Loch. Aalis na ako. Sa susunod iihi ako sa harap ng lapida mo. Ibinaba ni Rodri Man ang ulo at ngumisi kay Magnum sa ibaba. Mukhang nandidiri si Magnum at sinabing, umalis ka na dito. Sa katawan mo, wala ka ng ilang araw para mabuhay. Huwag kang mamatay sa lamig dito, walang kukuhan ng bangkay mo. Ha 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 ha. Tumawa si Rodri Man, at pagkatapos magmura ng ilang salita, kinuha niya sina Yefan at Ayer at mabilis na bumalik. Nagwawalis sa kalangitan, unti-unti itong nagbago mula sa nagyayelong dagat tungo sa mainit na karagatan. Ang mood ni Yefan ay medyo komplikado sa daan. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang karanasan sa paghuli sa paglipat ni Magnum sa dagat, pakiramdam niya ay marami siyang nakinabang. Kung maaari kong madalas na makipag-usap sa mga epic level na powerhouse at tatalakayin ang ilang mga issue, tiyak na makakagawa ako ng mabilis na pag-unlad. Kaya, hindi napigilan ni Yefan na magtanong, Senyor, sa mundong ito, ang mga epic level na powerhouse na tulad mo, tama ba? Marami pa. Sa nakalipas na ilang dekada, kilalang-kilala na ang mga epic powerhouse na nabubuhay pa sa mundo sa pangkalahatan ay ang Valkyrie, ang Doomsday King, at ang mga misteryosong sinaunang tao sa Blood Clan bilang default. Gayunpaman, ito ay dahil lamang sa maraming mga epic powerhouses ang hindi pa lumitaw ng napakatagal, at walang sino man ang talagang makapagpapatunay na sila ay buhay pa. Sa katunayan, lihim na nahulaan ng lahat na maraming epic powerhouses ang namuhay ng hiwalay, hindi lang nagtatanong tungkol sa mga gawain sa mundo. Pagkatapos ng lahat, kapag ang mga tao ay nabubuhay ng daan-daang taon, o kahit na daan-daang taon, gaano karaming mga bagay ang maaari nilang maging interesado. Kabanata 1016 ang malawak na mundo. 10:16. Nakinig si Rodri Man sa tanong na ito, nag-click sa kanyang dila, at sinabing, hindi ko alam. Siguro. Anyway, lahat ay immortal. Alam ng Diyos kung saan sila tumatambay, marahil ay halos patay na sila. Natahimik si Yefan. Bagaman ang hitsura ng postman sa pagkakataong ito ay nagdulot sa kanya ng isang malaking dagok, ang hitsura ng dalawang epic powerhouses ay nagparamdam din sa kanya na ang pattern ng mundong ito ay mas kahanga-hanga. Hindi niya maiwasang mabigla, umaasa na makakita ng higit pang mga masters, mas makakatulong ito sa sarili niyang paglilinang. Curious na tanong ni L, President Clover, katulad mo ba ito? Gusto bang magtago sa crowd ang isang napakahusay na powerhouse? Marami pa ring gustong itanong si Ayer tungkol sa kanyang idolo. Natahimik si Rodri Man saglit, pagkatapos ay bumantong hininga, na para bang siya ay medyo emosyonal. President Little Girl, brat, masyado kang simple ang iniisip mo. Dapat mong malaman na para sa isang ordinaryong tao, ang lupa ay nasa kanilang mga mata. Mayroon lamang 29% ng lupain sa China. At kahit na ito ay mas mababa sa 30% ng lupa, mayroon pa ring malalaking lugar ng mga glacier at malalaking lugar ng disyerto. Ang mga lugar na iyon ay mahirap puntahan ng mga ordinaryong tao. Sa mata ng mga ordinaryong tao, ang tinatawag na Seeing the Sea, nakatingin lang sa dalampasigan, ilang tao na ba talaga ang nakarating sa gitna ng Pacific Ocean, at kung ilang tao na ang nagdive sa mga kanal na libu-libong metro ang lalim. Kung tungkol sa mga lumang halimaw, mayroon pa ring 71% ng lugar sa mundo, na kung saan ay ang malawak na dagat. Ang mundo sa lupa ay ang pinakakomportable at ordinaryong mundo lamang, ngunit maliit na bahagi lamang nito. Walang hangganan, ang napakalalim na dagat ay isang lugar na may lahat ng uri ng panganib, ngunit naglalaman ito ng hindi mabilang na mga lihim ng mundo. Ang isang tunay na malakas na tao ay hindi magiging isang hari sa lupa lamang, gusto mong maging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa planetang ito, dapat alam kung paano lupigin ang karagatan. Kahit ang langit. Huwag isipin na ang maliliit na sirang bangka at maliliit na sirang eroplano, na dumadaan sa dagat, ay nananakop sa dagat. Ang mga sirang bagay na iyon ay hindi man lang ako kayang talunin, isang matandang lalaki. Ibinalik ni Rodri Man sina Yefan at Ayer, ang kanyang mga mata ay mahigpit, sabi, kayong mga bata, mahaba pa ang daan. Hindi maiwasan ni Yefan at Ayer na mabigani sa narinig nito. Nadama nila na sa puso ng matanda, ang malawak na mundo ay talagang hindi nila maihahambing. Yefan, sa tingin ko ay marami na akong napuntahan, ngunit, tulad ng sinabi ni Rodri Man, hindi ko pa talaga nakikita ang mundo. Iniisip ng mga tao na maaari nilang tuklasin ang kalawakan, galugarin ang iba pang mga planeta, ilunsad ang mga probe, ilunsad ang spacecraft. Gayunpaman, paano talaga mauunawaan ng mga tao ang mundo at planetang kanilang ginagalawan? Nakaupo sa balon at nakatingin sa langit. Ito ang tunay na paglalarawan ng mga tao. Hindi maiwasan ni Yefan na humanga sa matandang nasa harapan niya at sa mga epic na nauna. Mayroon silang hindi maisip na mga tagumpay at mahusay na lakas, ngunit, mapagpakumbabang kinikilala nila ang kanilang kawalang halaga, itinuon ang kanilang mga paa sa lupa, at ginalugad ang mundo sa ilalim ng kanilang mga paa. Igalang ang langit, lupa, at karagatan. Nakaharap sa langit at lupa lahat ng bagay, ang sansinukob ay malawak, laging panatilihin ang pusong may pagkamangha.
Hindi ba ito ang ugali na kailangan kong panatilihin kapag naiintindihan ko ang kapangyarihan ng langit at lupa at pumasok sa daw gamit ang isang espada? Naisip ito ni Ye Fan, at ang kanyang buong katawan ay nabalisa, magalang na humarap kay Rodriman. Iniyuko niya ang kanyang mga kamay at sinabi, "Senyor, tinuruan ka na." Ang mga salitang ngayon lang ay nagpapaliwanag kay Ye Fan, sapat na para magamit ito ni Ye Fan habang buhay. Si Ye Fan ay hindi makapaghintay na lumuhod at yumuko sa hangin, ngunit nakakalungkot na mahirap gawin ito sa paglipad. Mataman siyang nakinig. Sinulyapan ni Rodriman si Ye Fan na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. "Nandito na. Tara na," sabi ni Rodriman, at mabilis na nahulog ang tatlo. Biglang nalaman ni Ye Fan na hindi ito ang Sia Kingdom, kundi ang headquarters ng Abilities Association. "Senyor, bakit ka bumalik dito? Hindi ka ba bumalik sa Sia Country?" Nagtataka si Ye Fan. Nagpout si Rodriman at sinabing, ang postman na iyon, kahit na siya ay namumukod tangi sa mga supernatural na nilalang 30 taon na ang nakalilipas, kahit na mahanap mo siya, ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan sa pag-iisip ay malamang na makokontrol o makikialam niya. Gusto mong magkaroon ng buong tiwala. Pigilan mo siya, at isama mo ang iyong bayaw. Tito, Xiaohui. Nagulat si Ye Fan, iniisip kung kaya bang talunin ni Feng Xiaohui ang Cartero. Biglang napagtanto ni Air, oo. Ang supernatural na talento ni Xiaohui ay ang kaaway ng postman. Anong talent? Tanong ni Ye Fan. Humajijig si El at magsasalita na sana nang makita niya si Hanako at ang isang grupo ng mga tauhan na nagmamadaling lumabas sa lobby ng opisina. Mabilis na nagpalit ng make-up si El at nagsuot ng hood. Presidente! Presidente! Your Excellency Lucifer! Tuwang-tuwang sigaw ni Hanako at ng iba, at ang ilan ay napaluha. Si Ye Fan at Ayer ay napaliligiran ng lahat, nagpapalakpakan, at naging mga bayani. Presidente! Napakalakas mo! Maaari mong harangan ng kahit 100 Tomahawk missiles. Ang galing! At Panginoong Lucifer! Ikaw nga ang hari ng impyerno. Salamat sa iyo, sa wakas ay naligtas na kami. Isang grupo ng mga tao ang hindi alam kung ano ang nangyari noon, akala nila ay sina Ayer at Ye Fan ang hamarang sa lahat ng mga missile at sumisira sa mga destroyer na iyon. Magpapaliwanag na sana si El, ngunit nakita niya si Rodriman na seryosong umiling-iling, sinabihan siyang huwag magsalita ng anuman. Biglang naintindihan ni Ayer na ayaw na ng matanda na makisali sa tama at mali, gusto na lang niyang mamuhay ng tahimik. Sa desperasyon, matatanggap lamang ni Ye Fan at Ayer ang mga papuri na ito, ngunit natural na nahihiya sila. Hoy! Mr. Roloff! Hindi ka patay. Masayang tinapik ni Clairvoyant Rita ang balikat ni Rodriman. Sa oras na ito, ang atmospheric tyrant ay tila naging isang alkoholiko at malaswang matandang lalaki. Hoy, anak, kuhaan mo ako ng isang bote ng vodka. Tumawa si Rodriman. Sinulyapan siya ni Hanako, damn old man. Umiinom pa. Muntik ka nang mamatay, alam mo ba? Kung hindi dahil sa presidente at sa kamahalan Lucifer, nabugbog ka na sa abo ng lasing ka. Umiling si Rodriman. Hinawakan niya ang mga balikat ni Hanako at inilagay ang isang kamay sa likod niya. Anong pinag-uusapan niyo? Napasigaw si Hanako at galit na itinulak si Rodriman, mabahong matanda. How dare you touch me? Hihihi, tuwang-tuwa si Rodriman, kinuha niya ang kamay niya at inamoy-amoy ito sa ilong niya, ang bango-bango. Pervert! Sigaw ni Hanako. Nang makita ang masayang mukha ni Rodriman, nagkatinginan sina Ye Fan at Ayer at ngumiti, marahil. Ito ang buhay na tinatamasa ngayon ng matanda. Gayunpaman, si Ye Fan ay walang oras upang magdiwang kasama ang karamihan, kaya nahanap niya si Feng Xiaohui ng direkta mula sa karamihan. Kabanata 1017 Blood Pond. 10:17. Bro-in-law, you are amazing. Kinabahan kaming lahat ngayon lang, saan kayo nagpunta? Excited na tanong ni Feng Xiaohui. Napangiti si Ye Fan at nagtanong, Xiaohui, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang iyong kapangyarihan, anong uri ng espiritual na kapangyarihan? Dahil sinabi ni Rodriman, pinakamahusay na dalhin si Feng Xiaohui, iyon ay dapat na may kanyang punto. Nang marinig ni Feng Xiaohui ang tanong na ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kahihiyan. Say it. I'm your brother-in-law, what do you dare not say? Napatulala si Ye Fan. Biglang tumawa ang isang power user sa tabi niya at nagsabi, Your Excellency Lucifer, ang kapangyarihan ni Xiaohui ay kamangha-mangha, kaya niyang gawing incompetent ang sarili niya. Ha. Kasama natin si Xiaohui. Sa isla, may palayaw na tinatawag na mga tumitingin, haha. May ilan pang kakayahan, pabirong sabi. Kumunot ang noo ni Ye Fan, mga nanunood. Ano ang ibig mong sabihin? Kinailangang ipaliwanag ni Feng Xiaohui, brother-in-law, sa totoo lang, ang aking espiritual na kakayahan ay isang napakawalang lasa na espiritual na kakayahan, na kabilang sa pagkakabukod, na uri ng espiritual na kakayahan. Insulation. Mag-ingat, sabi ni Ye Fan. Hayaan akong magpaliwanag, sabi ni Ayer, nakapasa kami sa pagsusulit at nagpadala ng isang espesyal na espiritual na tagapagturo upang turuan ang Xiaohui. Pagkatapos turuan ng Xiaohui, ang espiritual na kakayahan ni Xiaohui ay unti-unting naging matatag.
Pagkatapos, natagpuan namin siya ang espiritual na kapangyarihan ng Xiaohui ay maaaring kunin ang kanyang sarili bilang sentro at maglabas ng isang insulating protective layer ng espiritual na kapangyarihan ng walang dead ends. Sa espiritual na kalasag ng kapangyarihan ni Xiaohui, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay sumasakop sa isang nangingibabaw na posisyon, ngunit hindi ito maaaring lumampas sa kanyang insulating protective layer. Ang saklaw ng kanyang psychic power, at ang espiritual na kapangyarihan ng iba ay hindi makapasok sa kanyang domain. Sa madaling salita, maaaring hadlangan ni Xiaohui ang pagsalakay ng espiritual na kapangyarihan, ngunit maaari lamang nitong harangan ang pagsalakay, at wala na siyang magagawa sa ngayon. Biglang natauhan si Ye Fan. Hindi nakakagulat na si Feng Xiaohui ay mukhang nalulumbay. Ang kanyang kakayahan ay talagang walang lasa sa karamihan ng mga kaso. Sa panunood ng iba na lumalaban hanggang sa kamatayan, siya mismo, tahimik na nanunood, ay maaari lamang bantayan ang kanyang sariling 1/4 ng 1 ektarya ng lupa at wala nang magagawa pa. Xiaohui, huwag kang masyadong ma-depress. Bagamat ang iyong kakayahan ay maaari lamang maprotektahan ang isang maliit na lugar, ito ay talagang malakas sa depensa. Kahit na ang aking mental na kapangyarihan ay hindi maaaring tumagos sa iyong hadlang. Kaya, nararamdaman ko na kung maaari mong palawakin ang saklaw ng hadlang sa hinaharap, marahil ay maaari kang maging kaaway ng sinumang gumagamit ng psychic power, paghihikayat ni Air. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, gaano karaming lugar ang mapoprotektahan ng Xiaohui ngayon? Nahihiyang sinabi ni Xiaohui, bro-in-law. Kaya ko lang. Protektahan ang isang lugar na 1 metro kwadrado sa paligid ng aking katawan. Nanlamig ang mukha ni Ye Fan, ito ay talagang maliit na lugar. Ngunit, 1 metro kwadrado, ang pagprotekta sa kanya ng mag-isa ay sapat na. Xiaohui, bumalik ka sa Siago o kasama ko, may gagawin ako, at kailangan ko ang iyong malakas na kakayahan para tulungan ako. Seryosong sabi ni Ye Fan. Nagulat si Feng Xiaohui, ako. Ang aking kakayahan. Matutulungan ko ba ang aking bayaw? Ang gawaing ito ay sa iyo. Walang sinabing kalokohan si Ye Fan. Mukhang nanalo si Feng Xiaohui sa loto. Hindi niya akalain na ang ganoong walang lasa na kakayahan na, manunood, ay magagamit pa rin. Walang oras si Ye Fan para magpaliwanag. Pagkatapos kunin si Feng Xiaohui, nagpaalam siya kay Air at sa iba pa. Noong una ay gustong sumama sa kanya ni Air, ngunit kung isa sa alang-alang na mayroon pa ring ilang bagay na dapat harapin sa Power User Association, nag-aatubili lang siyang magpaalam kay Ye Fan. Si Rodriman naman ay naghanap na siya ng maiinom kaya naman tinatamad siyang magpapansin sa kanila. Para sa matanda, napakabuti ng tumulong dito. Pagkatapos umalis sa punong tanggapan ng Power User Association, kinuha ni Ye Fan si Feng Xiaohui at lumipad pabalik sa Huahay. Alam niyang hindi na siya makakapagpatagal pa. Kung may nahanap ang Cartero at naubusan siya ng Sia Country, malamang na matagal pa siyang mahanap. Kunlun, ang malalawak na bundok, hindi ko alam kung ilang libong milya ang layo. Isang hindi kilalang lambak na may mga taluktok na natatakpan ng nyebe sa itaas at isang geothermal na mainit na bukal na mabagal na dumadaloy sa ibaba. Ang pagsasanib ng yelo at apoy ay partikular na kitang-kita dito. At sa lambak na ito, isang makapal na amoy ng dugo at isang marahas na aura ang napuno ng hangin. Ang pinagmula ng lahat ng ito ay isang pool malapit sa hot spring, sa ilalim ng bangin. Ang pool na ito ay halos 7 o 8 parisukat din ng sukat, ngunit sa loob, talagang may namumuong dugo. Ang malansang amoy ay naglalabas pa nga ng mabahong tubig ng dugo, na hinaluan ng ilang mainit na bukal sa ilalim ng lupa, tulad ng isang palayok na ginamit upang magluto ng masasamang tao sa maalamat na impyerno. Hindi maisip na ang isang walang sando na binata ay nakababad sa pool na ito sa sandaling ito. Ang kanyang 2 braso ay ikinulong ng 4 na matibay na tanikala na gawa sa hindi kilalang metal, at ang 4 na kadena ay malalim na natusok sa nakapalibot na solidong mga bato, at ito ay mahirap na gumalaw. Puno ng kalungkutan at sakit ang mukha ng binata. Puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga mata at tumingin siya sa lalaking nakatayo sa tabi ng pool ng dugo sa di kalayuan, Lolo. Lolo, hindi na ako nagsasanay. Hindi na ako nagsasanay. Hayaan mo akong lumabas, ang. Magiliw na ngumiti ang lalaki at nagsabi, Fenger, huwag sumuko, sundin ang mga pagsasanay na itinuro ni Lolo, gawin ito, at pagkatapos ay makipagtulungan sa Shenlong, ng aming Shenlong clan. Siyam na pagbabago, tiyak na magtatagumpay ka. Ang binata sa pool ay si Ye Feng. Hindi naisip ni Ye Feng na ang kanyang lolo, ang martial god, ay nagturo sa kanya ng isang paraan upang mabilis na maibalik ang kanyang lakas, at ito ay naging isang nakakatakot na paraan ng paglilinang ng laman sa isang pool ng dugo. Hindi man lang siya naglakas loob na mag-isip tungkol sa isang hindi pa naririnig na pamamaraan ng paglilinang, at hindi rin siya makapaniwala na ang kanyang lolo, ang marangal na Diyos ng martial arts, ay hahayaan ang kanyang sariling mga apo na magsanay ng ganitong uri ng kung fu. Lolo, sobrang sakit. Sobrang hindi ako komportable. Please. Ayokong mabawi ang lakas ko. Hayaan mo lang akong lumabas. Si Ye Feng ay hindi kasing ganda ng kamatayan. Nakagat ito ng hindi mabilang na mga insekto. Ang pangunahing punto ay ang mapupulang mga mata at ang dagwang baho ay naduduwal siya.
Wushen thoughted, matagal ko nang sinabi sa iyo na kailangan mong tiisin ang hirap para manumbalik ang iyong lakas. Sabi mo kaya mong tiisin ang hirap, bakit mo nasabi na hindi mo na kaya ngayon? Ipilit mo, anak, kaya mo. Mapait na umiyak si Yefeng nang bumangon siya, walang magawa siyang tumingin sa kanyang ina, na umiiyak din sa tabi ng Diyos ng digmaan. Nay, pakiusap magmakaawa kay Lolo. Hanapin mo ang iyong ama. Mababaliw na ako. Hindi ko na kaya. Tiningnan ni Jirulan ang kanyang anak sa isang lugar na ganito. Siya ay pinahirapan sa loob ng maraming araw, at siya ay nadurog na sa puso. Halos matuyo ang kanyang mga luha. Hindi alam ni Jirulan kung ilang beses, lumuhad ulit siya sa lupa at nagmakaawa, pare. Hayaan mo na lang na lumabas si Fenger. Hindi na talaga siya makakatagal. Hindi tayo maghihiganti, magtanim tayo ng mabuti. Nakikiusap ako. Kabanata 1018 may isa pa. 10:18. Bahagyang ngumiti si Wushen, ibinaba ang kanyang ulo at sinabi sa kanyang manugang, Rulan, ang iyong ina at anak ang dumating upang hanapin ako, tinanong din kita kung gusto mong magtiis ng hirap. Espesyal ko ring sinabi sa iyo ang tungkol sa historical records, sinabi ang kwento ni Su Qin. Nakinig kayong lahat. Nangako ka sa akin ng napakabilis at hindi nag-atubiling humingi ng tulong sa akin, naaalala ko ito sa aking puso, at hindi ko ito nakakalimutan. Ngayon, gumugol ako pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, tinulungan ko si Fenger na magdisenyo ng isang paraan ng paglilinang upang maibalik ang kanyang lakas, at kahit pumailang lang sa langit at maging ilang beses na mas malakas kaysa dati. Ngunit sabi mo, hindi mo kayang tiisin ang paghihirap na ito. Nakangiti pa ring tumingin kay Jirulan ang God of War, ngunit sa mga mata ni Jirulan, kinilig siya sa ngiti ng kanyang biyenan. Isang di nakikitang pressure ang halos bumagsak sa babae. Rulan, kayo mag-ina, niloloko mo ba ako? Nakangiting tanong ni Wushen na parang nagbibiro. Namutla ang mukha ni Jirulan, at mabilis siyang yumuko sa lupa, hindi. Hindi. Ama. Bigyan mo kami ng 1,000 leopard guts, at wala kaming lakas ng loob na makipaglaro sa iyo. Ako lang. Si Jirulan ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Pagbaba niya, nakita niyang hindi niya maintindihan, ang biyenan na tila laging mabait sa harap niya. Si Valkyrie. Ay hindi ang Valkyrie na naisip niya. Ngayon, nagsisi siya na naging asul ang kanyang bituka. Kung alam niya ito, mas gugustuhin niyang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang anak ay tinanggal kaysa sa paghihiganti. Sa sandaling ito, marami pang mga lingkod ng pamilya Ye, na walang ekspresyon na may hawak na mga bar aisles na kahoy, ay nahulog sa lambak na may magaan na trabaho. Ang matandang lingkod na si Ye Kyun ang namuno sa grupong ito ng mga tagapaglingkod. Pagkatapos batiin ni Ye Kyun si Wushen, ngumiti siya at nagsabi, Guro, nagdala ako ng 10 balde ng sariwang dugo ng tao para kay Young Master Feng, gusto mo bang ibuhos ito? Ngumiti si Wushen at tumango. Nang marinig ito ni Ye Feng sa blood pool, mukha siyang desperado at sumigaw sa paraang nakakasakit ng puso, hindi. Lolo, hindi. Alam ng apo na mali ito. Ayaw ng apo. Naghihintay kay Ye Feng na magsalita paano, ang mga angka na ito ay nagbuhos ng mga balde ng dugo ng tao sa pool ng dugo at ibinuhos ito mula sa ulo ni Ye Feng. Agad na samuka si Ye Feng, ngunit ang isinuka niya ay puro dugong likido. Hindi na makayanan ni Jirulan na tingnan pa ito, kaya napalingon na lamang siya, hawak ang puso, nanginginig. Sa katunayan, si Jirulan ay hindi nang ahas na tingnan ito ng malapitan, iniisip ito. Napakaraming dugo ng tao ang dugo ng mga sariwang buhay na tao. Saan nanggaling ang Diyos ng digmaan? Sa tuwing naiisip niya ito, ang puso ni Jirulan ay pinipigilan at nagpanik, ngunit hindi siya nang ahas na banggitin ito kahit kanino. Kabilang si Yelong Yuan at iba pa. Nag-aalala siya na kung may sasabihin pa siya, ang buhay niya at ng ina at anak ni Ye Feng ay maaaring nasa panganib kaagad. Fenger, wala kang ginawang mali, gusto mong tiisin ang hirap, gusto mong umunlad, gusto mong mabawi ang lakas mo, at gusto mong maging mas malakas. Napakabuti. Magtiyaga sa loob ng ilang araw, palagi kang makakaangkop. Pagkatapos mong masanay sa blood pool, sundin ang mga tagubili ni Lolo at magsanay ng mabuti. Siguradong magkakaroon ka ng pagbabago. Tumawa si Wushen. Mapait na umiyak si Ye Feng, iniyuko ang kanyang ulo, ang kanyang puso ay abo. Tumingin si Wushen sa langit at sinabing, okay, malapit na ang oras, dapat na tayong umalis. Rulan, kung gusto mong samahan si Fenger, samahan mo lang ako, mauna na kami ni Akyun. Mahinang bulong ni Jirulan, anak na babae, pinaalis ko ang aking ama, Ang Diyos ng digmaan ay tumango, kinuha si Ye Kyun, at nagsimulang maglakad pabalik ng maluwag. Pagkatapos umalis sa lambak, nag-isip si Ye Kyun, Guro, kung nagiging Gorfin, si Young Master Feng, tuluyan na ba siyang mahuhulog sa paraan ng Diablo at magiging baliw? Baliw ka man o hindi, hindi ba't 100 beses itong mas malakas kaysa ngayon? Ang loko o hindi baliw ay opinyon lang ng mundo. Para sa isang magsasaka, mahalaga ba ang iniisip ng iba? Ye Kyun. Tumango. Aking Panginoon, hindi mo ba sinabi na ang dugo ay masagana ngayong gabi? Ay, oo. Pagtingin ko sa pool na iyon, iniisip ko na ang dugo ay masagana.
Hayaang maglagay ng mas maraming igat at ham ang kusinero, at huwag maglagay ng ganoong klase ng tanghalian. Ang karne, ang gulo ng mga pinahusay na produkto, hindi tunay, paalala ni Wu Zhen. Alam ko, sir. Nakangiting tumanggo si Ye Kyun, at pagkatapos ay nagsabi, Guru, may isa pa, tungkol ito kay Ling Yue mula sa pamilya Ling. Sumulat si Ling Qingfeng ng liham na nagsasabing dahil sa usapin niyang Master Feng, sa kasamaang palad ay hindi na kumpleto ng dalawang pamilya ang kasal. Plano nilang magsaayos ng blind date para sa mga natatanging anak ni Ling Yue mula sa ibang mga angkan, na sinasabing sana ay maintindihan ninyo. Pagkatapos pakinggan si Wu Zhen, kumurap siya at sinabing, medyo mad-ulash din ang Ling Qingfeng na iyon, higit pa sa kanyang lolo. Ang puso ko. Tinatayang matagal nang hindi nasisiyahan si Fenger. Sa orihinal ay ayos lang, ngunit. Ang babaeng iyon mula sa pamilya Ling, na may espesyal na pangangatawan, ay nagbigay nito sa mga bata mula sa ibang mga pamilya, na nakakalungkot. Iyon lang. Nagsusulat ka ng liham kay Ling Qingfeng para sa akin, sinasabing may apo pa rin ako, kahit imposible si Fenger, kailangang tapusin ang kasal na ito. Pinaikit ni Ye Kyun ang kanyang mga mata at nakangiting tumango, ito ay Central Sia, isang third-tier na lungsod. Dahil sa hindi maunlad na industriya, nagkataong umulan, at ang kalangitan ay sobrang bughaw. Sa isang maliit na parke sa gitna ng lungsod, 2 o 3 retiradong matanda ang nag-uusap. Araw, ang mga magulang ay maikli. Ilang mesang bato para sa paglalaro ng chess ang inilalagay sa ilalim ng ilang malalaking puno ng balang, at sa isa sa mga mesa, may 2 matandang naglalaro ng Go. Ayos lang, pero isa sa mga naglalaro ng chess ngayon ay isang puting dayuhang matandang nakasuot ng pick-cap, balbas, at uban ng buhok. Maraming mga lokal na tiyuhin ang masyadong mausisa, ang mga dayuhan ay maaari ring maglaro ng Go. Kaya, mahigit kalahating oras ang nanood. Hindi lang pala marunong maglaro ang dayuhang ito, malakas din ang chess ability. Hoy, natalo ako. Ang lokal na tiyuhin na naglalaro ng chess ay inihagis ang sunspot at bahagyang umiling. Ang malaking dragon na ito ay hindi dapat iligtas, mayroon pa ring pagkakataon. Nakangiti ang puting dayuhang matandang lalaki, na may kaunting sabi ng impit na inchik, gusto mo ba ng isa pang plato? Hindi, malapit na magtanghali, kaya kailangan kong bumalik para kumain. Ngumiti ang matanda at nagtanong, saang bansa ka galing? Napakagaling nitong inchik. Nakangiting sagot ng maputing matandang lalaki, Magnesia. Oh, Magnesia, bakit hindi ka pumunta sa bahay ko? Kami na lang ng asawa ko, kain na kayo at magdalawang laro sa hapon. Napakasigla ng matanda. Umiling ang matandang puting lalaki at sinabing, hindi na kailangan, may hihintayin ako rito. Iyon na nga, well, kung babalik ka bukas, siguradong mananalo ako sa iyo. Tumawa ang matanda, tumayo at umalis. Natural, pakalat-kalat din ang mga nanunood, oras na ng hapunan, at pauwi na ang mga matatanda. Dahan-daang inilagay ng matandang puting lalaki ang itim at puting piraso sa basket ng chess, paminsan-minsan ay tumingala sa asol na langit, at isang malabong ngiti ang lumabas sa gilid ng kanyang bibig. Sa oras na ito, 2 kabataan ang lumakad sa tapat ng matanda. Tumingin sa kanila ang matanda at bahagyang ngumiti, oo naman, natagpuan mo pa rin ito, Lucifer. Kabanata 1019 ito ay bumalik sa iyo. 10:19. Dahan-daang umupo si Ye Fan at tahimik na tumingin sa matandang puting lalaki sa harap niya saglit. Kung hindi dahil sa espiritual na imprint na nagbunsod kay Ye Fan upang mahanap ang lugar na ito, si Ye Fan ay hindi maniniwala dito hanggang ngayon. Itong tila ordinaryong puting matandang nasa harap niya ang dahilan ng pagkataranta ng buong mataas na antas ng mga tao sa Sia Kingdom, at ang gulo ay nasa lahat ng dako. Ang mga damo at mga puno ay pawang mga sundalo, na ginagawang tambangan ng mga tao ni Yinlong sa lahat ng dako upang protektahan ang mga eksperto at iskolar, na nagparamdam kay Ye Fan na walang magawa gaya ng dati. Cartero. Bulong ni Ye Fan, sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi lalo na nagalit, o lalo na nagalit. Hindi ko alam kung bakit, pagkatapos ng 2 o 3 araw na paghahabulan, halos umikot ako sa lupa. Pagkatapos ng buhay at kamatayan, sa wakas ay natagpuan ko ang taong ito. Si Ye Fan ay hindi masyadong nasasabik. Siyempre, malungkot at galit pa rin si Ye Fan, dahil pinatay ng lalaking ito ang pinakamahalagang elder sa kanyang puso, si Pangulong Li. Gayunpaman, ang kasalukuyang kalungkutan at galit ay iba sa isang nalaman lang na namatay si Pangulong Li. Iba na ang panahon. Hindi alam ni Ye Fan kung ito ay dahil sa narinig niya ang ilang mga salita mula sa atmospheric tyrant, na pagtanto ang isang bagay na bago, o kung ano pa ang sinabi niya. In short, akala ko noong una na kapag nakilala ko siya, mabubutas siya, ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran, at ang eksena ay hindi inaasahang kalmado. Bakit huminto? Tanong ni Ye Fan. Malinaw niyang napansin na ang Cartero ay tumigil sa paggalaw, at siya ay narito, naghihintay na dumating sila. Tumangala ang Cartero sa langit at nakangiting nagsabi, maganda ang panahon at napakaginhawa ng hangin. Ang araw na iyon ay regalo mula sa kalikasan. Ito ay walang galang sa mundo kung hindi ka uupo at madarama ito. Di ba kasi, do you realize na wala ka ng matatakasan? Tanong ni Ye Fan.
Ibinaba ng Cartero ang kanyang ulo at ngumiti, iniunat ang kanyang kamay at iminuwestra ang basket ng chess, at sinabing, Lucifer, gusto mo bang maglaro? Direktang sinabi ni Yefan, hindi ako nakikipaglaro ng chess sa kaaway, at hindi ko kayo kalaban. Ang Cartero ay natigilan sandali, pagkatapos ay tumawa siya at nagsabi, tulad ng inaasahan sa hari ng impyerno, siya ay talagang bata, masigla, at may tiwala sa sarili. Kung hindi ka naglalaro, huwag kang maglaro, sayang, ang ganitong uri ng chess na naimbento ng mga taga-Siya ay napaka-interesante. Nasaan ang iyong koponan? Alam ni Yefan na hindi kayang kumilos ng mag-isa ang taong ito. Hindi lang niya gustong gumawa ng mga bomba, kundi pati na rin ang mga ruta ng pagsasaliksik, bumuo ng mga plano, at magsagawa ng mental brainwashing. Kung hindi ito magagawa ng isang tao, dapat mayroong isang pangkat na may mataas na IQ na nagtatrabaho para sa kanya sa likod niya. Nagkibit balikat ang Cartero, lahat sila ay mga taong nagtitiwala sa akin. Wala akong dahilan para sabihin sa iyo kung nasaan sila. Kahit patay na ako, ikakalat pa rin nila ang aking mga iniisip. Nagdilim ang mga mata ni Yefan at sinabi niya, sa palagay mo ba kung pag-uusapan mo ang iyong sarili bilang isang palaisip at magpanggap na master ng mundo, hahayaan kitang mamatay? Don't play that trick with me, ayaw mong mamatay ng sobra. Sakit, ibigay mo ang buong team mo dito. Nanghihinayang sinabi ng Cartero, Lucifer, bakit mo dinadaya ang iyong sarili ng ganito? Sa katunayan, ang isang magsasaka na tulad mo, isang taong patuloy na nagsasaliksik ng iyong sariling potensyal, ay dapat na maunawaan kung gaano katanga ang pag-unlad ng industrial na sibilisasyon at teknolohiya ng tao. Pwede kang tumahimik. Direktang pinutol ni Yefan ang Cartero at sinabi, ang isang kriminal na umaasa sa mga likas na kakayahan at mga bomba upang magdulot ng pagkawasak ay hindi karapat-dapat na makipag-usap sa akin tungkol sa paglilinang. Ang mga eksperto, bawat iskolar, sa daan ng karunungan, sa daan ng sibilisasyon, nagbayad sila ng higit na pagsisikap at pagsisikap kaysa sa iyong naiisip. At isa ka lamang kawawang uod na naghahangad na makilala at kilalanin ng mundo, may baluktot na puso yun lang. Oo, hindi ka tatawanan ng mga puno, hindi ka hahamakin ng hangin, at hindi sasaktan ng ulan ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Iginagalang mo ang kalikasan, hindi dahil sa kung gaano ka karangal, kundi dahil sa iyong kaduwagan. Nang nawalan ng trabaho ang ibang Cartero dahil sa mga email, pinili nilang mag-aral at subukang humanap ng ibang trabaho, at ikaw. Naging mamamatay tao. Tumayo si Yefan at tinitigan ng Cartero na may nagbabagang tingin, at sinabi, kaya, duwag, tatanungin kita sa huling pagkakataon ngayon, nasaan ang iyong gang? Nakatitig kay Yefan, lumitaw ang pinong butil ng pawis sa kanyang noo. Pagkaraan ng ilang sandali, namutla ang Cartero at sinabing, bakit, paano mo ito ginawa? Tumawa si Yefan at tumingin kay Feng Xiaohui sa tabi niya. Buong pagmamalaking sinabi ni Feng Xiaohui, paano ito, hindi ba makalapit ang aking mental power sa aking bayaw? Pagbigyan mo na, kasama ako dito, ang iyong brainwashing, ay isang dekorasyon lamang. Ang napagtanto noon ng Cartero, ang kanyang mukha ay nanginginig ng 2 beses, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kaya, ikaw ang naglalaro. Ngumiti si Feng Xiaohui at sinabi kay Yefan, bro-in-law, ang taong ito ay pinalakas ang kanyang mga pagbabago sa pag-iisip mula pa ngayon, ngunit siya ay ganap na hinaranggan ko. Tinapik ni Yefan ang balikat ng kanyang bayaw na may kasiyahan, at dinala rito si Feng Xiaohui. Talagang nakakatipid ito ng pag-aalala at pagsisikap. Lucifer, kung papatayin mo ako ngayon, pangako, pagsisisihan mo ito. Inayos ko na ang lahat. Kapag namatay ako, isang malaking grupo ng mga eksperto mula sa Siya Kingdom ang ililibing kasama ko. Sabi ng Cartero na may malungkot na mukha. Ngumiti si Yefan at sinabing, sa tingin mo, I really care much. Ilang scholar at expert ang gusto mong patayin. Sumimangot ang postman, hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Yefan. Hindi ako kasing haral gaya ng iniisip mo, at wala akong pusong pangalagaan ang lahat ng tao sa mundo. Sinubukan ko ang aking makakaya upang tugisin ka sa lahat ng posibleng paraan. Dalawa lang ang dahilan. Pinatay mo si Pangulong Li, at gusto mo pa ring patayin ang babae ko, si Chu Yunyao. Kung sinong eksperto ang kakaladkarin mo pagkatapos mong patayin. Wala akong pakialam. Nang matapos siyang magsalita, hinawakan ni Yefan ang Cartero. Kahit sa ganoong kalayuan, hanggat nasa gilid si Feng Xiaohui, walang silbi ang mga kakayahan ng Cartero. Ang mukha ng postman ay naging asul, ang kanyang mga mata sa wakas ay kalmado, at tumingin siya kay Yefan ng may takot. Haha! Ngumisi si Yefan at sinabing, akala ko ay kamangha-mangha ka. Natatakot ka pa rin sa kamatayan. Ikaw, anong gusto mong gawin? Tanong ng Cartero sa nanginginig na boses. Nanghihinayang ako, dapat alam ko na hindi ko dapat subukang kontrolin si Yefan. Si Yefan ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Iniunat niya ang kanyang mga kamay sa pinakamasakit na acupoint sa katawan ng postman at mabilis na binilang ang mga ito. Napahiyaw sa sakit ang Cartero, nagsilabasan ang kanyang mga ugat. Hindi tumigil si Yefan, diretsyo niyang iwinagayway ang 2 sword intent, at pinutol ang mga kamay at paa ng postman.
Pagkatapos, nabali ng kamao ang mga ngipin ng Cartero. Ang Cartero ay nasa sobrang sakit, ang kanyang bibig ay puno ng dugo, at ang sakit ay napakasakit na siya ay nahimatay, ngunit siya ay puyat. Hindi ka ba mahilig gumamit ng mga bomba? Bibigyan kita. Naglabas si Efan ng isang granada, itinutok ito sa bibig ng Cartero na puno ng dugo at walang ngipin, at itinusok ito sa kanyang lalamunan. Nanlaki ang mga mata ng Cartero, at gusto niya itong iluwa, ngunit hindi niya ito mailuwa, at nabuka ang kanyang lalamunan. Ang takot sa kamatayan at kawalan ng pag-asa ay nagpabagsak sa kanya at nabasa ang kanyang pantalon. Walang pakialam na pinunit ni Efan ang fuse at sinabing, ito ay para kay Pangulong Lee, at ibinalik ko ito sa iyo. Sa sumunod na segundo, hinawakan ni Efan si Feng Xiaohui at tumalon ng mahigit 10 metro ang layo. Boom! Sa park, nagkaroon ng pagsabog na ikinagulat ng isang buong grupo ng mga ibon. Kabanata 1020 lagnat ba ito? Ang pagkamatay ng 1020. Ang Cartero ay hindi nagdulot ng labis na kaguluhan sa lipunan, dahil hindi nagtagal pagkatapos na patayin ang Cartero, nagpadala ang Dragon Soul ng isang tao upang asikasuhin kaagad ang resulta. Tungkol naman sa mga kasabwat ng Cartero, iyong mga mananampalataya, na kinokontrol niya sa loob ng maraming taon, bagamat magulo pa rin sila, pero kung tutuusin, mga ordinaryong terorista lang, at hindi na sila multo. Kinuha ni Yelong Yuan ang mga amo ni Yinlong at gumugol ng ilang oras, maaga o huli, mahuhuli niya ang lahat ng mga taong iyon ng sabay-sabay. Lubos na pinahahalagahan ng mga nakatataas na pinuno ang pagkilos ni Efan, at umaasa na pupunta si Efan sa kabisera upang aliwin at pasalamatan siya. Gayunpaman, tumanggi si Efan nang walang pag-aalinlangan. Wala siyang interes sa pakikitungo sa mga taong iyon, dahil hindi siya para sa kapakanan ng pag-aalis ng karahasan, o para sa pagkuha ng anumang mga parangal, lalo pa ang mga taong iyon, na hindi kwalipikadong magbigay ng gantimpala sa kanya. Ginawa lang ni Efan ang dapat niyang gawin para protektahan ang kanyang minamahal at ipaghiganti ang kanyang mga kamag-anak. Ang araw pagkatapos mamatay ang Cartero. Huahay, ang kalangitan ay natatakpan ng madilim na ulap, at pagkatapos ng ilang mahinang pagkulog, nagsimulang umulan ng malakas. Sa isang tahimik na hillside tomb complex sa timog kanluran ng Huahay, isang grupo ng mga lalaki at babae ang nakatayo sa harap ng isang lapida, may hawak na itim na payong at nakasuot ng itim na suit o plain na damit. Sa lapida ay isang nakangiting larawan ng isang mabait na matanda, na parabang inaaliw ang lahat, huwag maawa sa kanya. Dean. Huwag kang mag-alala, nakipag-ugnayan na ako sa mga pinuno ng Departamento ng Civil Affairs at ng Departamento ng Edukasyon, at napagkasunduan nila na dadalhin natin ang mga bata sa ikatlong elementarya. Kung ililipat ang paaralang elementarya, itatayo natin muli ang orihinal na paaralan at lilikha ng mga bagong benepisyo. Ako. Patuloy na gagamitin ang pangalang Spring Ivy para ipaalam sa lahat na ikaw ang nagtatag ng orphanage na ito, para laging maalala ng lahat ang iyong pangalan. Pagkatapos magsalita ni Duyuner, inilagay ng huli ang mga puting bulaklak sa lapida. Ngunit sa sandaling tumayo siya, hindi na napigilan muli ni Duyuner, nabulunan siya, at ang kanyang mga mata ay namumula. Lumapit si Efan, may hawak na payong sa isang kamay, at niyakap ang mabangong balikat ng babae sa kabilang balikat, at sinabing, okay, dapat makontento ang Dean sa lahat ng gagawin mo, tumigil sa pag-iyak, tapusin ang hindi niya natapos na gawain, at aliwin siya. Ang espiritu sa langit. Sinipsip ni Duyuner ang kanyang ilong, tumango, at sinabi, naisip ko lang na walang katawan ng Dean, isang libingan lamang. Naaawa ako sa kanya. Ang pagsabog at apoy ay naging imposible para kay Dean Lee na mahanap man lang ang kanyang mga abo, kaya nang lahat ay gumawa ng sementeryo para kay Dean Lee, maaari lamang itong maging isang libingan ng mga damit. Huminga ng malalim si Efan at tumangala sa kulay abong kalangitan, ngunit wala siyang masabi na nakakaaliw. Sa likod nila, mukhang malungkot din sina Su Qingzhou, Ning Zimo, Feng Yaoying at iba pang babae. Para bang umiiyak ang Diyos sa tagulan. Pagbalik mula sa sementeryo, may bahagi ng kalsada na dahan-daang bumaba sa gilid ng burol. Nang malapit na silang makarating sa ibaba ng bundok at babalik sa kani-kanilang mga tirahan sakay ng kotse, pinigilan ni Chu Yunyao si Efan. Efan, may gusto akong sabihin sa'yo. Si Chu Yunyao ay nakasuot ng itim na palda at may hawak na payong na may komplikadong ekspresyon. Hiniling ni Efan kay Su Qingzhou na bumalik sa kotse at hintayin muna siya. Bagamat medyo nag-aatubili si Su Qingzhou, tumanggaw pa rin siya. Ano ang problema, Xiao Yaoyao? Lumapit si Efan sa babae at nakangiting nagtanong, gusto mo bang pasalamatan ako sa muling pagligtas sa iyo? Hindi sinasadyang magbiro ni Chu Yunyao, nag-alinlangan siya at sinabing, sabi mo. Kung ang DNA similarity rate ay 99.99%, posible bang hindi magulang anak ang dalawang tao? Nagkataon lang. Tanga, tanong. Hindi napigilan ni Efan ang pag-abot at ilagay ito sa noo ni Chu Yunyao. Anong ginagawa mo? Inalis ni Chu Yunyao ang kamay ng lalaki at sumimangot. Bumantong hininga si Efan, gusto kong makita kung ikaw ay pagod at may lagnat, at ang iyong isip ay madilim. Mahal, ito ay 99.99%. Kahit na ito ay 70%, kinikilala ng ilang mga bansa na ito ay isang relasyon ng magulang-anak.
Kung ang 99.99% ay hindi ang relasyon sa pagitan ng mga biolohikal na magulang at mga anak, kung gayon marahil. Kailangan mong hanapin ang buong universo upang tawaging ito ay isang pagkakataon. Ang posibilidad ng hindi pagiging isang relasyon ng magulang-anak ay karaniwang zero, paano mo maitatanong ang ganoong tanong? Nang marinig ito ni Chu Yunyao, natawa siya sa sarili, na parang bumubulong sa sarili, oh. Ano ito? Napakahinala ko, ano ba itong iniisip ko? Tatanungin sana ni Ye Fan ang babae kung bakit niya ito gustong itanong, ngunit may naalala siyang isa pang bagay. Alam mo ang pinagmulan ni Yuner. Ye Fan. Hininaan niya ang kanyang boses at mahigpit na nagtanong, naalala niya, sinuri ni Chu Yunyao ang DNA ng lahat ng tao sa eksena, at nalaman niyang makatwiran ang karanasan ni Du Yuner sa buhay. Pagkaraan ng ilang segundo, mahina siyang ngumiti, oo, nahanap ko na. Agad namang hinikayat ni Ye Fan, Xiao Yao Yao, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ng buhay ni Yuner. Huwag mong sabihin, kung mas maraming tao ang nakakaalam nito, mas maraming less ang mas mahusay, naririnig. Well, tumanggo si Chu Yunyao, alam ko, hindi ako yung tipo ng tao na may malaking bibig. Walang ibang nakakaalam nito, di ba? Tanong ni Ye Fan. Hindi. Sabi ni Chu Yunyao. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan. Buti na lang, sinabihan siya ni Chu Yunyao, kung hindi, delikado. Salamat, Xiao Yao Yao, pupunta ako sa loob ng 2 araw. Ikaw, pupurihin kitang mabuti. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata na may malalim na kahulugan bago tumalikod at naglakad pabalik sa kotse. Tumingin si Chu Yunyao sa likod ng lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng masalimuot na pag-iisip. Nang bumalik si Ye Fan sa kotse, ay fasten ang kanyang seatbelt, para lamang malaman na may ginaw sa paligid niya. Malamig na tiningnan ni Su Qingzhou ang lalaki, at sinabing, mag-usap ka lang tungkol sa mga bagay-bagay, bakit hinahawakan mo pa rin ang mukha niya? Napangiti ng awkward si Ye Fan, pakiramdam na ngayon lang nakita ng babae ang eksena. Asawa, ano ang nakadikit sa mukha mo? Akala ko nilalagnat siya at may sinabing kalokohan, paliwanag ni Ye Fan. She is the most important talent protected by the country, lagnat kaya siya. Masyado ka kasing mag-isip, sabihin mo lang kung gusto mong manghipo sa iba. Binigyan ni Su Qingzhou ng puting tingin ang lalaki. Nagpout si Ye Fan, at hindi ito ginawa saglit, pagkatapos ay inabot at hinawakan ang hita ng babae. Oh, anong ginagawa mo? Inalis ni Su Qingzhou ang kamay ng lalaki. Patas yan, hahawakan din kita. Ayokong hawakan mo siya. Hinawakan lang siya ng kamay mo. Ngumiti si Ye Fan, hindi alintana ang galit na tingin ng babae sa kanya, sinipa lang niya ang accelerator at nagsimulang magmaneho. Kahit na ang pagkamatay ni Dean Li ay nagdulot pa rin ng bakas ng kalungkutan sa puso ni Ye Fan, ang mga araw ay kailangang lumipas, at kailangan niyang umasa. Gabi na, naramdaman ni Ye Fan na mahirap hayaang magluto si Tia Jiang kapag bumalik na siya para kumain, kaya tinanong niya si Su Qingzhou, na medyo galit pa rin, asawa, hayaan mo akong ihatid ka para kumain ng xuan-xuan-xiang. Ano ang xuan-xuan-xiang? Agad na naakit muli si Su Qingzhou, nakalimutan ang nangyari noon, at nagtanong ng may pagtataka. Si Ye Fan ay lihim na natuwa, ang babaeng ito kung minsan ay napakatalino, at kung minsan ay napakadali niyang linlangan. Kung may binanggit siyang hindi niya pamilyar, madidistract siya, na talagang katangahan. Nang magpapaliwanag si Ye Fan, nakatanggap si Su Qingzhou ng tawag. Kinuha niya ang telepono mula sa kanyang bag at masayang sinabi, si Weiwei ang tumawag, babalik ba siya? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.